Hello, magandang araw mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Komentaruhan lang po natin itong ni nangyari kay Madam Claire Castro doon sa Canada. Kung paano siya pagmumurahin ng taong bayan, ng mga OFW na nandoon sa Canada, mga kababayan. Sa sobrang galit po ng taong bayan sa kanila. Talaga po siguro kung saan pumunta ito si BBM, talagang lulusobin ito ng rally, mga kababayan. Pakinggan lang, panoorin lang po natin ito kung paano pahiyain si Madam Claire Castro. Flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! Ano pa? You can film all you want, no problem, but they put thread on you guys, just let them be you. You can film them all you want, no problem. We're harmless, we just want to let you know. Feel free to say whatever you say. She keeps on lying. She lied! No, we're not harassing. She lied! We're not harassing. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Pangit mo. Ang pangit mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Maganda na sana. Nakita ba? Kita niyo yung galit ng taong bayan, mga kababayan. Sa Canada yan, ha? Di lalo na kaya dito, nagpupuyo sa galit ang mga OFW natin. Bakit? Siguro, maaaring kaya ganito na ganito kagalit ito mga OFW natin. Baka yung mga kamag-anakan nila, isa sa mga biktima ng mga pagbaha, mga kababayan. Siguro ganun po talaga eh. Kasi nga po, sila nagpo-provide ng mga kamag-anakan nila rito. Tapos ganun lang ang mangyari sa kanila. Siguro, isa sa mga OFW ito na matayan ng pagbaha, doon mga kamag-anakan nila, kaya sa ganun na lang siguro ang galit ng mga taong bayan doon. Nakakalungkot man pong isipin, talaga pong babastusin ka talaga dyan, Madam Claire Castro, kasi bastos din kasi ang bunganga mo eh. Wala kang ibang ginawa kundi pagbintangan ang mga Duterte, tapos sasabihin mo, hinaharas ka. Hindi ka hinaharas. Pinapakita lang sa'yo kung gaano nakagalit na galit ang taong bayan sa gobyerno ni BBM. Di ba sinasabihan ka nga, na sabihin mo sa presidente mo na mag-resign ka na. Oh, di ba? Napaka ano ba intindihin noon, Madam Claire Castro? Tapos sasabihin mo, hindi daw ganoon ang ugali ng Pilipino. Ganon ka rin, Madam Claire Castro. Di ba nung pumunta ka sa presinto kung paano mo alipustahin ang mga pulis? Tapos sasabihin mo, hindi ganon ang ugali ng Pilipino? Kasi nga, galit na galit sila sa ginagawa ninyo. Tingin ko naman siguro, mga kababayan, hindi naman po personal na pagkatao, galit ang taong bayan. Galit po sa ginagawa ng gobyernong ito. Kasi sa dami po ng perang nawala at nilimas ng gobyernong ito sa kaban ng bayan, alam nga naman po, magsasayaw ka ba dyan sa gitna ng kasada at purihin mo si BBM at si Madam Claire Castro? Hindi po siguro. Talagang pagmumurahin kayo dyan, mga kababayan. Yan po ngayon ang nangyayari ngayon sa ating presidente. Okay, tuloy lang natin ito, mga kababayan, kasi marami pong organizer doon eh. Tapos sasabihin na naman nito, ni Claire Castro, hanapan na naman ito kung anong grupo ito. Ay narinig ko dito, parang maiso group ito. Ibig sabihin, sasabihin na naman ito ni Madam Claire Castro, kay Duterte na naman ito. Di ba? Tuloy natin ito. Hindi. Akala ko ba matapang si Madam Claire Castro yung... Ayan guys, umpisa na ang rally dito sa Dinis Maisog, Vancouver. Nandito kami sa Canada Place mismo. So, please come join us. Alright, come and join us. Nag-gather lang kami ng mga tao. So, we'll be starting soon. Nandito lang kami sa mismong harap ng Canada Place. Wala kami sa baba ng consulate. Okay, again, wala kami sa baba ng consulate. Maglalakad kami ngayon papunta para mag-rally. Ayan, that is from Vancouver, BC. Marcus Adik, there you go. Ayan, oh.
Yan mga kababayan, kita nyo naman nag-aanda talaga ang mga OFW. Kasi nga po, talaga pong galit na po ang taong bayan. Hindi ko lang po alam kung unbothered po kasi ang presidente natin. Wala ko siyang pakialam kasi nga, alam naman natin, ang vision nito, ayon mismo sa mga balita, ayon mismo kay Amy Marcos, nabangag itong presidente, kaya wala talagang pakialam ito. Sobrang talino nito, ang talino nito ginagamit sa pagnanakaw sa bayan. Pero sa pagtulong sa bayan nito, paunlarin ang bayang Pilipinas, wala ho sa vocabulary niya yun. Ang kailangan niya lang, limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yun po ang gusto niya mangyari ng presidenteng ito. Yun po ang nakakalungkot. Kung paano pagmumurahin siya ng mga taong bayan, okay lang sa kanya. Nakangiti pa nga ang ulol eh. Di ba, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot na katotohanan na nagagawa niya pang makipag-ano sa taong bayan, makipaglukuhan, kahit minumura na pati cabinet secretary, undersecretary niya, si Jose Claire Castro, na sinasabi, hinaharas daw siya. Hindi kayo hinaharas. Ganyan talagang mapapala ninyo sa ginagawa ng Pangulo mo, ang amo mo, Madam Claire Castro. Walang ibang ginawa kundi limasin ang pera ng bayan. O di nakatikim kayo ng galit ng OFW. O sige, sama-sama ka pa. Sinasabi na kasi sa'yo, Madam Claire Castro, na huwag kang pamapasyal-pasyal dyan. Baka matsipuan ka ng mga OFW na galit sa'yo. Baka sabunutan ka dyan. Di ba po, mga kababayan? O yan, nakakalungkot, mga kababayan. Pakinggan, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Susunod po natin to. Mahaba po kasi ito, magit 1 oras itong rally na ito, mga kababayan. So ito lang, kinuha lang po muna natin yung nangyari kay Madam Claire Castro. Kung paano siya binalahura ng OFW sa Canada. Pinagmumura, mamatay na daw si Madam Claire Castro, ayon sa narinig nyo naman sa video, talaga pong nagpupuyos po ang galit ng taong bayan sa administrasyon ni BBM, mga kababayan. Di ba po? Palambing naman po ng like, share, and subscribe po. God save the Philippines.